Sa kanyang SONA noong 2023, iniulat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbaba ng presyo ng mga gamot. Ang presyo ng mga mahalaga at pangunahing gamot ay bumaba ng humigit kumulang ng 40%. Mayroon ding iba na bumaba na hanggang 70%. Nais ng Pangulo na magpatuloy ito, kaya't sa kanyang direktiba inilunsad ang Pharma Zones sa pangangasiwa ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA. Paliwanag ni PEZA Director General Tereso Panga. Meron na tayong pinakaunang pharma park sa Tarlac. Ang akala kasi ng iba, we're just into medical devices. Pero actually, we're already into drug manufacturing. Sa Pharma Zones, mapapabilis ang proseso ng drug manufacturing. Magiging mas mura at accessible ang mga gamot. Ito ang hangad ng Pangulo para sa mamamayang Pilipino. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilan, ang Radio Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequencies sa 9.925 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Ako po si Van Blones. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ating programa ngayong araw na ito. Kapapalooban pa rin po ng ilan sa mga mahalagang balita mula dito sa ating bansa. Kasama na ang mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Samantala, nais po namin kayong imbitahin na bisitahin ang ating Facebook page, ang Radio Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. I-follow, like at share na rin po. Ang tabayanan, sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa ating mga balita, dating Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog maari nang tumakbo sa public office matapos pagkalooban ng executive clemency ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Matatandaan noong 2017, nagdesisyon ang ombudsman na tanggalin si Mabilog bilang alkalde ng Iloilo City dahil sa umano ay paglabag sa Republic Act No. 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ang detalye ng balitang ito mula kay Alvin Baltazar. Maaari na uling humawak ng pwesto sa public office si dating Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog. Itong pinahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin matapos mabigyan ng executive clemency ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kung saan ay burado na ang pananagutang administratibo nito. Matatandang noong October 23, 2017 ay nagdesisyon ng ombudsman na i-dismiss sa pagkaalkalde si Mabilog dahil sa naging paglabag nito sa Republic Act No. 3019. Ito ay ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act. October 2024 ay lumutang naman ang espekulasyon ng kanyang muling pagtakbo sa politika, subalit hindi naman naghain ng kandidatura si Mabilog. Bagamat hindi naman ito naghain ng kandidatura, una nang sinabi ng COMELEC na maaaring magsumite ng COC si Mabilog para sa 2025 midterm elections kahit na ang kanyang aplikasyon para sa reactivation ng rehistrasyon ng botante ay nakabinbin pa. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Pondo para sa 2025, sinisira para maibalik ang 2 bilyong pisong pondo ni Vice President Sara Duterte ayon sa lider ng Kamara. Ayon kay Deputy Majority Leader Paulo Ortega, nagpapakalat umano si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng maling impormasyon kaugnay dito para gamitin anya ang 2024 national budget kung saan may 2 bilyong pisong pondo ang Office of the Vice President na pinamumunuan ni Duterte. Ang detalye ng balitang ito mula kay Melanie Valdos Reyes. Kinundi na ni Deputy Majority Leader Paulo Ortega ng La Union ang pagkapakalat ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ng maling impormasyon kaugnay ng 2025 national budget. Ayon kay Ortega, isa umano itong hakbang para maibalik ang bilyong-bilyong pondo ni Vice President Sara Duterte. Ayon pa kay Ortega, lumang tugtugin na ang pagkapakalat ng fake news gamit ang mga internet trolls upang mamanipula ang pag-iisip ng publiko. Iginiit ni Ortega na sumasalamin sa masusi at constitutional process ang 2025 budget bago ito pirmahan upang maisabatas. Anya, isa itong pagtatangka para sirain ang proseso ng pag-budget upang ma-invalidate ang 2025 national budget at ang gamitin ng gobyerno ay ang 2024 national budget kung saan may 2 bilyong pondong OVP na pinamumunuan ng kanyang anak. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Mga kandidato na pro-China o kumakampi sa China hindi dapat iboto. Ito ang inihayag ni House Deputy Majority Leader Paulo Ortega sa gitna ng panibagong panggigipit ng China sa West Philippine Sea. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kathleen Forbes. Iginiit ni Deputy Majority Leader Paulo Ortega na hindi dapat iboto ng mga Pilipino ang mga kandidato na pro-China. Ito ay sa gitna ng panibagong panggigipit ng China sa West Philippine Sea. Kamakailan ay napaulat ang pagdedeploy ng China ng isang sonic device laban sa Philippine Coast Guard malapit sa katubigan ng Zambales na nagdulot ng banta sa kalusugan at kaligtasan ng mga tauhan ng PCG. Git ni Ortega, hindi na lang ito basta usapin ng issue sa West Philippine Sea dahil apektado nito ang ating teritoryo, pati ang kabuhayan ng mga mangingisda at ang likas na yaman sa ating katubigan. Kaya anya kung susuportahan ang kandidato na walang pagtindig laban sa China ay para na rin tinatanggap natin ang pangaharas sa ating Coast Guard at panghihimasok sa ating soberanya. Diin pa ni Ortega na ang ating soberanya ay hindi ipinagbibili at sino mang kandidatong handang sumanib sa interes ng China ay walang karapatang tumakbo sa anumang posisyon dito sa Pilipinas. Paghimok niya sa mga botante gamitin ang balota bilang armas laban sa panghihimasok ng China at iboto ang mga lider na inuuna ang kapakanan ng Pilipinas. Mula Kamara para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Kinumpirma ng Office of Civil Defense o OCD na isasagawa na sa susunod na buwan ang rocket launch ng China. Unang nakatakda ang rocket launch ng Long March 8A rocket nitong Enero 25 hanggang 27, ngunit naurong ito. Pinayuhan naman ng OCD ang mga residente ng Palawan at Basilan sa posibleng pagbagsak ng mga debris nito. Pinatitiyak ng OCD sa mga kinauukulang ahensya ng gobyerno na siguruhing ligtas ang mga residente, lalo na ang malapit sa coastal water. Ayon sa OCD, magmumula ang naturang rocket sa Wenchang Spacecraft Launch Site sa Hainan, China. Sa ngayon, wala pang eksaktong petsa kung kailan ito muling isasagawa ng China sa susunod na buwan. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Matatag at climate resilient na mga pabahay sa ilalim ng 4PH program, tiniyak ng Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD. Ayon sa DHSUD, ito ang tugon ng ahensya sa atas ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na isulong ang mga makabagong disenyo ng pabahay na angkop sa bansa na madalas tamaan ng kalamidad. Ang detalye ng balitang ito mula kay Mary Ann Bastasa.
Tiniyak ng Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD na mas matatag at climate resilient ang lahat ng mga pabahay na itinatayo sa ilalim ng pambansang pabahay para sa Pilipino o 4PH program. Tugon ito ng DSUD sa atas ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na isulong ang mga makabagong disenyo ng pabahay na angkop sa bansa na madalas bayuhin ng sakuna. Ayon kay DSUD Secretary Zalino Acuzar, lahat ng 4PH projects sa ngayon ay mataas ang kalidad dahil bukod sa compliant ang mga ito sa building code ay nakatutok rin ang gobyerno kasama ang mga LGU sa pagtatayo ng mga housing projects. Dagdag pa nito, sinusuguro ng ahensya na wala sa mga hazardous at disaster-prone area sa mga 4PH projects at ito ay alinsunod sa mga comprehensive land use plans at local shelter plans ng LGUs. Sa kasalukuyan, mayroong 56 na proyekto ang nasa ilalim ng 4PH program. Mula sa DSUD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Pinayuhan ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang mga mamimili na iulat ang mataas na presyo ng mga produktong agrikultural. Ayon kay Laurel, ang mga report na kanilang matatanggap ay makakatulong sa pagmonitor at pagtugon sa presyo ng mga produkto. Hiniling nito sa publiko na kunin ng litrato o kunan ng litrato at ipadala sa social media account ng departamento gamit ang hashtag DA Bantay Presyo. Sa ngayon, walaan niyang dahilan para tumaas ang presyo ng baboy na hanggang 420 piso kada kilo dahil ang farm gate price nito ay nasa pagitan lamang ng 220 at 240 piso. Ang mga mamimili ay maaaring makatanggap ng araw-araw na update tungkol sa presyo ng mga pangunahing bilihin sa mga palengke sa pamamagitan ng pag-subscribe sa DA Bantay Presyo Text Blast Service. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Porsigido ang Department of Agriculture o DA na mapalawak at maging commercially available ang bakuna kontra African Swine Fever o ASF sa lalong madaling panahon. Ayon kay DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., target na nilang irekomenda ang komersyal na paggamit ng ASF vaccines sa Food and Drug Administration o FDA bago ang Hulyo ngayong taon, kasunod ng pagtatapos ng field testing. Naniniwala ang kalihim na makatutulong ang malawakang bakunahan para tuluyang maresolba ang problema sa ASF ng hog industry. Tiniyak naman ng kalihim na nananatiling kontrolado ang issue ng ASF sa bansa. Maging sa tala ng Bureau of Animal Industry, bumaba na rin ang mga lugar na nasa red zone o infected ng ASF. Una na ring sinabi ni Chu Laurel na sisilipin din ito ang value chain ngayon ng baboy kung bakit nananatiling mataas ang bentahan nito sa ilang palengke sa kabila ng mababang farm gate price. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Target ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na mabigyan ng trabaho ang 12,000 miyembro na malapit nang matanggal sa programang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps sa National Capital Region o NCR. Ito ay sa tulong ng ikakasang trabaho para sa 4Ps o Job Fair ng DSWD, katuwang ang Department of Labor and Employment, Technical Education and Skills Development Authority o TESDA at iba pang ahensya. Isasagawa ang pagsisimula ng job fair sa Biyernes, Enero at 31 na magiging eksklusibo sa magtatapos ng mga miyembro ng 4Ps. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, layo ng job fair na maalalayan ang mga magtatapos na benepisyaryo ng 4Ps upang masiguro na hindi na muling babalik sa kahirapan. Hinikayat ng DSWD ang nasabing mga miyembro ng 4Ps na magparehistro sa one-stop shop upang maisailalim sa isang oryentasyon kung paano gumagana ang job fair. Bibigyan din ng bawat miyembro ng 4Ps ng 3,000 piso na tulong pinansyal na maaring gamitin sa pagkuha ng mga kinakailangang pre-employment na o mga kakailanganin na mga requirements.
Ang Pilipinas Ngayon, kasama si Ben Blones. Senadora Risa Ontiveros iginiit na palalakasin ng Prevention of Adolescent Pregnancy Bill ang pagpapatupad ng Reproductive Health Law. Ipinaliwanag ni Ontiveros na bukod sa itinatakda ng Responsible Parenthood and Reproductive Health o RPRH Law, kailangan na rin ng mga kabataan ang dagdag na angkop na impormasyon at serbisyo, lalo na ayon sa datos sa mga naging sexually active na at kinakaharap na ang naging resulta nito. Ang detalye ng balitang ito mula kay Nympha Asuncion. Pinundo ni Senadora Risa Ontiveros na pinapalakas ang isinusulong niyang Prevention of Adolescent Pregnancy Bill, Senate Bill 1979, ang Responsible Parenthood and Reproductive Health o RPRH Law. Ito ang tugon ng Senadora sa pahayag ni DOH Secretary Teodoro Herbosa na sapat na ang RPRH Law para matugunan ang problema ng teenage pregnancy sa Pilipinas. Giit ni Ontiveros, mas lalong dapat palakasin ang RPRH Law dahil itinuturing na ngayong national emergency ang teen pregnancy. Pinaliwanag pa ng Senadora na bukod sa itinatakda ng RPRH Law ay kailangan na ng mga kabataan ng dagdag na angkop na impormasyon at serbisyo bilang ayon sa datos ay may mga kabataan ng sexually active at hinaharap na ang kinahihinatnan nito. Layon niya ng panukala na i-empower ang mga kabataan na protektahan ang kanilang sarili. Dinagdag rin ni Ontiveros na ito rin ang dahilan kaya sa HIV Law ay nakasaad na pwedeng magkaroon ng access ng mga adolescent sa testing at treatment kahit walang consent ng magulang at kinikilala naman ng Raising the Age of Sexual Consent Law ang kanilang abilidad na gumawa ng desisyon tungkol sa kanilang kalusugan. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Maaring hindi na bawiin ng Kamara ang panukaalang batas na Adolescent Pregnancy Prevention Bill na naging kontrobersyal dahil sa pagkakaroon ng Comprehensive Sexuality Education o CSE. Ito ang pahayag ni House Committee on Basic Education and Culture Chair Roman Romulo at sinabing maaring ayusin sa Senado ang panukala, ngunit titiyaking nakatuon lamang ito sa pagtugon sa issue ng teenage pregnancy. Pagkatapos niya ay maaring plantsahin ang bersyon sa BICAM o pagtibayin na lamang ng Kamara ang bersyon ng Senado. Muling iginiit ng mambabatas na wala silang pagtutol sa hakbang para maiwasan ang maagang pagbubuntis, ngunit wag din anyang magpasok at magpatupad ng mga terminolohiya na mas magiging komplikado ang usapin. Ayon kay Romulo, dapat iakma ang curriculum sa Reproductive Health Law, partikular ang Section 14. Samantala, tanggap niya ng komite ang hakbang ng Department of Education na irebisa ang Department Order 31 na naging batayan sa pagtuturo ng CSE maging sa mga mag-aaral sa mas mababang baitang. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Nasabat ng mga tauhan ng Bureau of Customs o BOC ang dalawang pasahero na may bitbit na undeclared foreign currency na nagkakahalaga ng mahigit 24 na milyong piso sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Ayon sa BOC, nagsimula na ang inquest proceedings laban sa dalawang pasahero dahil sa posibleng paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act, the Manual of Regulations on Foreign Exchange Transactions, Republic Act No. 7653 at Section 4 ng Republic Act No. 9160 o Anti-Money Laundering Act. Binigyang diin ni Customs Commissioner Bienvenido Rubio na ang patuloy na kampanya ng ahensya laban sa false declarations ng mga pera ay pagpapanatili ng kanilang opisina ng matatag na aksyon laban sa mga hindi otorisadong paggalaw ng mga salapi sa mga border ng bawat bansa. Titiyakin din anya ng ahensya na mapaparusahan ng naaayon sa batas ang sinumang lalabag dito. Ang Pilipinas Ngayon, kasama si Ben Blones. Narinig po ninyo ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Samantala, antabayanan naman po ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news.
Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Lawag, shared service facility for bamboo processing project na buksan sa Lawag City. Ang detalye ng balitang ito mula kay Rani Dorilag. Inyuswat ti DTI Ilocos Norte ken ti LGU Lawag ti shared service facility for bamboo processing project iti barangay Balatong, Lawag City. Segon ti DTI, may samanen ang milestone iti panakapaduras ti bamboo industry ti syudad. Indalwan Lawag City Mayor Michael Marcos Kion ken ni DTI Ilocos Norte Provincial Director Amelia Galvez. Ti aktibidad kadwada ni Mr. Junel Picardal, DTI Region 1 SSF Focal Person ken DTI Ilocos Norte Business and Development Division staff. Idadalawan ti LGU Lawag, Babenti City Social Welfare and Development Office. Idadalawan ni Miss Perlita Cabello ti Bamboo Processing Project. Agraman dagiti miyembro ti Lawag City Balatong Bamboo Weavers Association kas benepisyaryo ti proyekto. Mapabileg pa ti Balatong Bamboo Weavers Association babenti naso nga pasilidad tapno makapartuat ka dagiti bamboo products usar dagiti SSF tools, machines ken equipment ana ipaay iti asosasyon nga agbalor iti inamagasot aribo a pisos. Mula sa Radyo Pilipinas Lawag, Rani Dorilag para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Rani. Yan ang ulat mula sa Lawag. Samantala, dumako naman tayo sa Agoo. Bacnotan, La Union nagpapatuloy sa pagpapabuti ng edukasyon sa pagdiriwang ng International Education Day. Ang detalye ng balitang ito mula kay Albert Kawile. Iti panangrambak iti International Education Day tayo ng palabas alawas. Impagita ti iliti baknotan ti dedikasyon na amang pasaya ti dedikasyon babayan ti komprehensibo a local school board strategic planning workshop. Imay kadwa pa sa ti workshop anatimaan iti deep dive, strategic alignment and action kaya na itampok kadagiti eksperto kan lokal a gobyerno pakiramanan da Ningning Doble, Dave Yu ken Mayor Divine Fontanilla anang ipay iti konkreto ken singasing tapno ma-optimize ti panakausar ti pondo para iti edukasyon. Ipamaysa ti workshop iti panang parnuay iti impact-driven budgets ken panang papigsa iti relasyon ti DepEd ken LGU. Naited met ti atensyon kadagiti issue may naig iti literacy outcomes SEF ken MOOE. Dimngeg ti iliti baknotan kadagiti reklamo dagiti pagadalan napno masigurado ang mapan kadagiti umno a programa itunggal sentimo anay lata nga pondo. Sigon kini Mayor Divine Fontanilla ti balegi dagiti agtutubo ket balegi ti umili iso ang masapol a siguraduan na tunggal ubing ti baknotan ket adaan ti patas agundaway nga agbalegi. Ito ay panagreget ket pamaneknek at ibaknotan ket maysa nga ili apudno adumtungag ken agtigtignay para iti pagimbagan dagiti agtutubo. Manipod RP Ago Albert Kawile para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Albert. Yan ang ulat mula sa Agoo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Borongan. Mock elections matagumpay na isinagawa sa dalawang barangay sa Borongan City at sa bayan ng Laabwaan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Pen Pomida. Malampuson nga ginbuhatan Comelec Eastern Samar ang mock election sa duha nga barangay sa Borongan City ngan bungtuhan Lawaan han Sabado Enero 25. Sumalakan Provincial Election Supervisor Attorney Juan Bautista Beato Jr. tuhay ngan madagmit ang pagborutos pati ang transmission han resulta. Nagpasalamat si Borongan City Election Officer Attorney Bliss Desiree Duson hamang opisyalis ngan residente han duha nga barangay sa syudad nga aktibo nga nakiisa sugad man ha PNP ug AFP ha pagmantin
tineran kahimiyangan han lugar ug han suportahan PPCRV ang mock election sa Eastern Samar ingin partisiparan hinsobra 300 nga restrado nga mga botante han barangay San Gabriel ngan Tabo, Caborongan City ug barangay 8 ngan Maslog, Habungtuhan, Lawaan. Ang Eastern Samar ang nag-usaan nga probinsya bugos nga Visayas nga bulighan mock elections. Tuyo hini nga matestingan ang kapabilidad han automated counting machines AZM para hiton 2025 national ug local elections gamit ang ginkontratahan COMELEC ang South Korean firm nga Miro Systems sumalakan attorney Beato. Tikang Haradyo Pilipinas, Borongan, inihipen Pumida para Haradyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Pen. Yan ang ulat mula sa Borongan. Samantala, dumako naman tayo sa Sogod Shelter Assistance Program, alok ng Provincial Government ng Southern Leyte sa mga biktima ng kalamidad. Ang detalye ng balitang ito mula kay Aljon Malot. Nagtanyag ang probinsyal nga panggamhanan sa Southern Leyte og Shelter Assistance ilawom sa Assistance in Crisis Situations kun AX program. Nasairan nga mamahimong maka-apply sa mga programa ang mga residente sa Southern Leyte kinsang biktima sa baha, demolisyon, sunog o guban pang matang sa katalagman nga nakaguba sa ilang panimalay. Gitaho nga gikinahanglan nga magsumiter og barangay certificate o indigency, valid ID, case study gikan sa Municipal Social Welfare and Development Office o referral or recommendation letter gikan sa Social Welfare Agency. Dugang pa maghandos usab og fire incident report gikan sa Bureau of Fire Protection kung nabiktima sa sunog o barangay certification nga nagpamatuod sa danyo sa hinungdan sa kadaot o hulagway sa nadaot nga balay. Ang ayang masayran nga ipailawom sa assessment sa social worker ang kliyente uban ang dokumento nga isumiter nini aron masuta kung kwalipikado nga makadawat sa naasoy nga financial assistance. Gikan sa Sogod, Southern Leyte, Aljon Malot para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Aljon. Yan ang ulat mula sa Sogod at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Cagayan de Oro. Kalahi CIDSS sa Northern Mindanao pinuri ng Regional Project Monitoring Committee dahil sa pagkamit nito ng 100% completion rate ng mga sub-project noong 2024. Ang detalye ng balitang ito mula kay Tessa Aureliana. Nakadawat og taas nga pagdayeg ang community-driven development sa kapit bisig laban sa kahirapan, comprehensive and integrated delivery of social services ato sa Regional Project Monitoring Committee sa first quarter sa tuig 2025. Gi-report sa programa ang 100% nga rate sa pagkumpleto alang sa mga sub-project nga gihatag ni adtong tuig 2024. Kauban ang tibuok nga paggamit sa pondo, ubos kana sa Kalahi CIDSS ang National Community Driven Development Additional Financing Group 4 ug call for proposal na kompleto sa 86 ka sub-projects, samtang ang Philippine Multi-Sectoral Nutrition Project naghatod sa 221 ka sub-projects nga adunay kinatibuk ang kantidad nga 157 million. Ang Kalahi CIDSS nakigtimbayayong sa mga komunidad ug mga local government units sa pagpatuman sa mga lokal nga proyekto gamit ang CDD approach. Din kini naghatag og gahom sa mga komunidad sa pag-apil sa inklusibong plano, pagbudget ug pagpatuman sa naila nga mga panginahanglan. Ang RPMC adunay mahinungdanong papel sa pagmonitor ug pagtimbang-timbang sa mga prioridad ug mga programa ug proyekto sa tibuok Northern Mindanao.
Gikan dinhi sa Cagayan de Oro City, Tessa Aureliana para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Teza. Yan ang ulat mula sa Cagayan de Oro. Samantala, dumako naman tayo sa Zamboanga. Business One-Stop Shop sa Zamboanga City, pinalawig pa hanggang Enero at 31. Ang detalye ng balitang ito mula kay Shirley Espino. Continuak sa aplikasyon para na business renewal isakada de nuevo business permit el Electronic Business One-Stop Shop o IBOS na siyudad de Zamboanga. Ito después pasa un ordenanza el Consejo Local que te extende el operación del One-Stop Shop hasta fin del mes. Bajo na Ordinance 2025-02 ay continua acepta el IBOS con el mag-aplikasyon del mga-negosyante en este surcharge o aumento pago hasta enero a 31. Si acorda, este año el gobierno local por medio de Business Permits and Licensing Office ya abrí el IBOS donde te hace más fácil el proceso de business renewal y de application que te usa el online processing para na facilidad que local na Centro Latino este ciudad. Para na RP Zamboanga is si Shirley Espino para na Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Shirley. Yan ang ulat mula sa Zamboanga at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ating regional news para sa araw na ito, kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas. Samantala, antabayan na naman po ang ating mga segmentong business, sports at showbiz. Dumako na tayo sa ating mga segmento. Unahin natin ang ating balitang negosyo. Narito si Steph Vicente. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito tayong muli para sa segmentong balitang negosyo at kalakalan. Nananatiling impressive ang takbo ng ekonomiya ng Pilipinas sa kabila ng panloob at panlabas na hamon na nakaapekto sa pag-abot ng target ng bansa. Ayon kay National Economic and Development Authority o NEDA Secretary Arsenio Balisacan, nandyan ang kaliwat ka ng bagyo na tumama sa Pilipinas na lubhang puminsala sa agriculture sector ng bansa. Ani Balisacan, kahit na bumaba ng 2% sa sektor ng agrikultura dahil sa mga ito, inaasahan namang magkakaroon ng mabilis na pag-recover ngayong taon. Dagdag pa ng kalihim kung ikukumpara sa mga kalapit na bansa ng Pilipinas sa Asia, nananatiling ikalawa o ikatlo ang Pilipinas sa emerging economy sa Asia na maituturing na top performer. Pagbibigay diin pa ni Balisacan, mas magiging maganda pa ang estado ng ating ekonomiya kung maganda rin ang lagay ng ating kapaligiran. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, malapit ng buksan ng pamahalaan sa publiko ang mga non-performing at idle public assets upang makalikom ng pondo na gagamitin sa economic development. Sinabi ni Finance Secretary Ralph Recto ang mga ari-arian na isinasa pribado ay patuloy lamang nagdudulot ng dagdag na gasto sa gobyerno. Aniya, ilalabas ng Department of Finance o DOF ang listahan ng public assets na isa sa ilalim sa public auction na tinatayang nasa 28,000 small assets. Sinabi ni Finance Undersecretary Catherine L. Fong na nakatakda na ring ilathala ng kagawaran ang matagal nang inaantay na panuntunan para sa privatization disposition ng government assets. Aniya,
maaari itong bilhin ng mga Pilipino maging ng Overseas Filipino Workers o OFWs. Makikipag-ugnayan din ang DOF sa Social Security System o SSS o Government Service Insurance System o GSIS upang tukuyin ang mga asset na maaaring magamit bilang long-term investments ng pension fund. Tiyak din ng DOF ang transparency ng gagawing auction process. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, sinisiguro ng Anti-Red Tape Authority o ARTA ang kanilang suporta sa mga lokal na pamahalaan sa pagsisikap na mapahusay pa ang paghahatid ng serbisyo sa publiko. Pahayag ito ng ARTA nang magsagawa ng taunang inspeksyon sa Marikina City Local Government kamakailan. Ipinagbalaki ng LGU sa ARTA na mayroon ng mahigit 19,000 business taxpayers sa lungsod na nagtatamasa ng mahusay at transparent na serbisyo ng gobyerno. Sa isinagawang inspeksyon, tinalakay ng lokal na pamahalaan ang kanilang planong pagandahin ang security features ng kanilang business permit sa pamamagitan ng paglalagay ng mga watermark. Titiyakin nito ang integrity at authenticity ng permits na nagpapatibay sa pangako ng lungsod sa pagiging transparent sa pagbibigay ng serbisyo. Nagrekomenda naman ang ARTA sa LGU na magtatag ng Committee on Anti-Red Tape o CART at hinimok na gawing regular ang pag-update sa kanilang Citizens Charter tuwing may mga pagbabagong gagawin sa kanilang mga proseso. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito si Steph Vicente. Muli, magandang araw. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Steph. Yan ang ating Balitang Negosyo. Samantala, dumako naman tayo sa ating Balitang Pampalakasan. Narito naman si Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Sports Balita. Dahil sa kanyang pambihirang performance sa PBA Season 49 Commissioner's Cup, tinangkuhan ni Robert Bullock ang NLEX Road Warriors para patatagin ang kanilang tsansa na makapasok sa quarterfinals. Si Bullock ang pinakabagong player na ginawaran ng PBA Press Corps Pilipinas Live Player of the Week, pagkaraang magtala ng 40 puntos at 10 assist sa panalo ng Road Warriors kontra Rain or Shine Elasto Painters 122-110. Siya ang kauna-unahang local player sa loob ng 41 taon na nakarehistro ng 40-10 line sa isang laro sa PBA. Huling nakagawa nito ay si Ramon Fernandez kung saan nakapagtala ito ng 44 puntos at 15 assist para sa Beerhausen noong taong 1984 laban sa guest team Northern Consolidated sa Second All-Filipino Conference. Nakahugot din si Fernandez ng 17 rebounds sa 122-117 overtime win ng Beerhausen. Sa huli, kinuha niya ang kanyang ikalawa sa 4 na Most Valuable Player Awards. Dahil sa panalo, gumanda ang record ng NLEX sa 5-6 para makihati sa ikawalong pwesto kasama ang Magnolia habang nakaangat ng isang laro sila kontra sa San Miguel Beer na may 5-7 marka. Patungo sa kanilang huling asignatura sa elimination round laban sa guest team Eastern itong darating na Miyerkules na gaganapin sa Smart Araneta Coliseum. Kailangang manalo ng Road Warriors laban sa Hong Kong para masigurong makuha ang 8th seed at makapasok ng quarters. Nakuha ni Bullock ang award laban kina Arven Tolentino ng Northport at Xavier Lucero at Jerome Lastimosa ng Magnolia. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Nananatiling mailap para sa Zamboanga Valientes ang panalo pagkatapos mabigo muli sa 34th Dubai International Basketball Championship na ginanap sa United Arab Emirates. Sinayang ng Valientes ang 17 puntos na abante para sa 107-84 pagkatalo laban sa Al Ahly Tripoli. Dahil sa talo, naging 0-2 na ang record ng Valientes na unang natalo laban sa Al Sharjah Club 97-82. Naging mabigat ang tambalang Mohamed Sadi at Wuat Alok para sa Al Ahly Tripoli kung saan nakagawa si Sadi ng 25 puntos, 6 na rebounds at 3 assists, habang si Alok ay nakalikom ng 24 na puntos, 11 boards at 1 assist. Sa panig naman ng Zamboanga, kapwa sina Adonis Thomas at Samuel De Guara ay nagtapos ng may 25 puntos bawat isa. Susubukan ng Valientes na kunin ang kanilang unang panalo itong Miyerkules kontra sa Gese. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Halimaw ang naging performance ni veteran April Bernardino para pangunahan ang Philippine Navy sa panalo laban sa Cavite TOL 70-57 sa Women's Maharlika Pilipinas Basketball League o WMPBL na ginanap sa Enderan Gym. Nagtapos ang veteranong player ng Gilas Women na si Bernardino ng may game high 28 puntos mula sa 11 of 17 shooting, kasama pa ang 13 rebounds, 4 na assists, 3 steals at 3 tapal para pangunahan ang Lady Sailors sa kanilang unang panalo sa torneo. Nagdagdag naman si Trixie Antiquera ng 11 puntos para sa Navy. Sa kabilang panig, nagtapos sina Erica Jimenez at Luisa San Juan ng may tig 10 puntos kung saan nakalikom din si Jimenez ng 14 na rebounds. Ito ang kauna-unahang season ng WMPBL at ang kauna-unahang liga para sa mga babaeng basketbolista sa bansa. May 14 na koponan ang kalahok sa liga na hinati sa 2 grupo. Kasama sa Group A, ang mga koponan ng Discovery Perlas, FEU Lady Tamaraws, CEU Lady Scorpions, Cavite Tall Patriots, PSP Jimmers, Solar Home Suns at ang Pilipinas Navy Aguilas. Samantala, kasama naman sa Group B ang UST Growling Tigresses, Easy Jersey Relentless, San Juan Lady Knights, New Zealand Blue Fire Valkyries, Kalos PH Philippine Navy Lady Sailors at Galleries Tower High Risers. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Maraming salamat, Leo. Yan ang ating balitang pampalakasan. Samantala, para sa mga nag-aabang ng mga chismis mula sa mundo ng showbiz, para sa ating showbiz balita, narito naman si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Halo! Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika!
Ito sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng Philippine TV, magsasanib puwersa ang GMA Network at ABS-CBN Studios upang i-ere ang panibagong celebrity edition ng Pinoy Big Brother bilang bahagi ng ika-20 anibersaryo ng reality show. Sa report ng Kapuso Network, bukod sa napapanood ang Pinoy Big Brother sa sariling platform ng ABS-CBN at sa iba pang channels, ay ipapalabas ang naturang show sa GMA kasabay ng muling pagbubukas ng bahay ni Kuya para sa mga kapamilya at kapuso na bet maging housemates. Tatawagin ang season na ito bilang Pinoy Big Brother Celebrity Edition Collab dahil magsasama-sama ang Star Magic at Sparkle artists sa bahay ni Kuya. At ito ang unang pagkakataon na ipapalabas sa Kapuso Station ang PBB mula nang umere ang unang season ng reality show sa dating ABS-CBN noong 2005. Nauna nang nagkaroon ng kolaborasyon ang dalawang network noong 2023 para sa seryeng Unbreak My Heart na pinagbidahan ni Jody Santa Maria, Joshua Garcia, Richard Yap, at Gabby Garcia. Sumunod dito ang pagpapalabas ng It's Showtime sa GMA at GTV matapos mawala sa kanila ang Eat Bulaga. Bukod sa anunsyong ito ay inaabangan na kung sino-sinong mga housemates mula sa kapamilya at kapuso artist ang papasok sa bahay ni Kuya. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa iba pa nating chika for today, naglabas ng reaksyon ang direktor na si Daryl Yap tungkol sa desisyon ng korte na tanggalin ang teaser video ng pelikulang The Rapist of Pepsi Paloma sa lahat ng platform. Ito ang naging full statement ni Direk Daryl nang matanggap o marinig ang desisyon ng korte. Sabi niya, quote and unquote, "Hindi pa rin po ako maaaring magbigay ng tuwirang pahayag sa usaping legal. Ngunit nais ko pong ipaabot ang aking pasasalamat sa mga nagpapahayag ng kanilang suporta at nananalangin para sa kapakanan ng pelikula." Sabi pa, "Dahil po sa inyong dasal at pagsubaybay, itinuturing po naming mahalagang balita ang pagkakaroon natin ng legal na pahintulot upang maipalabas ang ating pelikula. Next step naman po namin ay magpa-review sa MTRCB. Susunod po tayo sa mga pamantayan kahit gaano ito kabusisi. Maghintay lamang po." Yan ang statement ng direktor ng naturang pelikula. Matatandang nagsampa ng kaso sa Muntinlupa Regional Trial Court Branch 205 noong January 10 ng 19 counts of cyber libel si Bossing Vic Soto dahil sa pagbanggit ng pangalan nito sa teaser na pinost ni Direk Daryl sa kanyang Facebook account noong Enero 2. Sa 20 pahinang desisyon na may petsang January 24 mula kay Muntinlupa RTC Branch 205 Presiding Judge Lizelle Akitan ay inutusan ng korte si Direk Daryl na tanggalin ang teaser video ng pelikula sa lahat ng online platforms. At syempre panalo ang TV host actor na si Vic sa isinampan niyang petition for writ of habeas data matapos diretsang banggitin sa naturang teaser video ang kanyang pangalan kaugnay ng rape case ng yumaong sexy star na si Pepsi Paloma. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa huli nating chika for today, ibinahagi ng aktor na si Mon Confiado ang kanyang paghahanda sa bawat role na ginagampanan niya. Sabi ni Mon, quote and unquote, "Mostly kontrabida, iniiba-iba ko physically, atake the way I speak, the way I move in every project. Pero siyempre, sa dami may mga pagkakapare-pareho rin." At siyempre, bilang fan ng mga Hollywood actors na enjoy at na-inspired daw si Mon sa tinatawag na method acting dahil nakikita niya ito dito. Ngunit inamin rin ni Mon na medyo mahirap ito dahil kinakailangan talaga itong paglaanan ng oras. Sa katunayan, sabi ni Mon ay pinag-aaralan niya
o pinag-aralan niyang mga bio para sa kanyang 2015 film na General Luna. Maging sa isang pelikula naman nakasama si Direk Paul Soriano na pinamagatang The Fisher dahil isang buwan daw siyang namalagi sa Ilocos para makasama sa pangingisda ang mga mangingisda doon. Sabi niya, quote and unquote, a month before our shoot, nasa location na ako, nagpapaitim na ako, nakikisalamuhan na ako sa mga mangingisda. Nangingisda kami, sabi niya. At pag-amin pa ng aktor, quote and unquote, meron rin akong pelikulang The Diplomat Hotel. Nagpapayat ako ng 40 pounds. Doon ako natulog sa The Diplomat Hotel sa Baguio the entire shoot alone. Hindi naman po hotel yon, ruins yun at saka horror yon. At sabi pa ni Mon ay pati na rin daw ang kanyang co-actor na si Gretchen Barreto ay tila nagagalit na sa kanya at napapatanong kung bakit siya naroon. At syempre, karagdagan dyan sa kanyang role naman sa pelikula ni Brillante Mendoza na Captive, pinanindigan ni Mon ang hindi maligo at pati na rin ang hindi pagtanggal ng kanyang combat shoes habang natutulog sa buong taping nila. At syempre, maraming hindi kinatatakutan si Mon para lamang ma-execute ng maayos at maganda ang kanyang karakter. Isa na rito ang pagkain niya ng putik sa kanyang o sa kanilang shooting sa Mindanao na ayon sa caretaker ng lugar ng pinagkunan ng mga eksena ay positibo positibo ang putik sa parasites na siyang naagapan naman dahil naturukan ang aktor ng mga bakuna ng 10 beses. At syempre dahil sa kanyang pagpupursige, itong si Mon ay isa rin sa mga nagpanalo sa kanya ay ang Best Supporting Actor sa 2022 MMFF entry na nanahimik ang gabi ang kanyang pamumundok mag-isa sa Baguio bago ang kanilang shooting. At syempre, ginawaran rin si Mon ng FPJ Memorial Award ng FAMAS dahil kabilang siya sa mga tinitingala at nagre-representa sa mga character actors. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. And OMG, wala na tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Mama JT. Yan ang ating showbiz balita. Narinig po ninyo ang kabuuan na ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Magpapasalamat muna tayo sa mga nakasama natin sa ating programa ngayong araw na ito. Sa ating technical side, nakasama natin sina Milo Jonella, Susan Naison, Hero Lucero at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating executive producer ngayong araw na ito kay Jerome Toledo. Sa mga kasama natin na nag-ulat sa ating mga segmento para sa ating balitang negosyo, kay Stephanie Vicente, sa ating balitang pampalakasan kay Leo Magpayo, sa mga kasama natin na nag-ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news at sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon na ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ako pong muli si Ven Blones. Maraming salamat po at mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.